Handa na ba kayo sa isang pelikulang puno ng aksyon, dugong bumubulwak, at mga ninja na kasing bilis ng kidlat? Sa Ninja Assassin, kilalanin si Raizo, isang dating miyembro ng lihim na assassin clan na ngayon ay naghahanap ng hustisya laban sa mga nagtaksil sa kanya. Bawat eksena dito, may labanang magpapangangaka. Paano niya babalikan ang madilim na nakaraan niya at lalabanan ang mga pinakadelikadong ninja sa mundo? Nagsisimula ang pelikula sa mga tauhan ng Yakuza kasama ang kanilang leader na nagpapalagay ng tattoo. Ang leader ay nagrereklamo tungkol sa sakit na nararamdaman niya habang ginagawa ang tattoo. Habang tinatakot niya ang tattoo artist, isa sa kanyang mga tauhan ang nagdala ng sulat. Pagbukas nito, lumabas ang itim na buhangin sa sobra. Agad na napaatras ang tattoo artist sa gulat dahil napagtanto niyang muling mangyayari ang isang nakakatakot na kasaysayan. Ang sinumang makatanggap ng sobra na may itim na buhangin ay mamamatay. Ang sobra na puno ng itim na buhangin ay palatandaan na papatayin ang nakatanggap nito ng isang clan ng mga mabangis at walang awang ninja assassins. Tulad ng iba, pinagtatawanan ng mga lalaki ang babala at binayaran ito ng kanilang buhay. Ikinwento rin ng tattoo artist na dapat sana ay patay na siya kung hindi dahil sa isang kakaibang kapanganakan. Ayon sa kanya, ang kanyang puso ay nasa kanang bahagi ng kanyang dibdib, kaya nakaligtas siya sa espada ng mga ninja. Ipinakita niya ang peklat niya sa mga tauhan ng Yakuza, at lahat sila'y tumawa ng malakas. Inakala ng leader ng Yakuza na biro lamang ang sobra na may itim na buhangin. Ngunit nang hindi nila sineryoso ang babala, biglang naputol ang ulo ng isa sa mga tauhan ng Yakuza ng kung anong bagay mula sa anino. Sinira ng mga umaatake ang ilaw sa silid at pinatay ang lahat ng kanilang makita. Ang mga lalaki ay pinaslang ng isang clan ng assassin ninja na palaging kumikilos mula sa mga anino. Nagbabala ang tattoo artist na wala nang saysay ang kahit anong gawin pa. Ngunit hindi siya pinakinggan at pinaslang din siya, pati ang tattoo master. Pagkatapos, nag-switch ang eksena sa isang Europol agent na si Mika, na may ipinaliliwanag sa kanyang boss na si Maslow. Ibinunyag ni Mika na natagpuan niya ang koneksyon ng ilang mga asasinasyon ng pinakamaimpluwensyang mga lider sa gobyerno sa bagong clan Yu, na pinaniniwalaan niyang isang clan ng assassin ninja. Humingi siya ng isang oras para patunayan na ang clan ng ninja ay totoo. Pinayagan siya ni Maslow, at may sensi niyang ipinaliwanag kung gaano nakatagal ang operasyon ng ninja clan. Hindi rin niya nakalimutang banggitin na palaging humihingi ang ninja clan ng 100 libra ng ginto kapalit ng buhay ng isang tao. Sa palagay niya, palaging pare-pareho ang presyo ng Ozano clan sa mga kliyenteng nangangailangan ng kanilang serbisyo. Dahil dito, napagtagni-tagni ni Mika na ang Ozano clan ang nasa likod ng massacre sa Yakuza Club sa Osaka na naganap kamakailan. Mukhang nagdududa si Maslow sa resulta ng investigasyon ni Mika, dahil ang pagkakaroon ng Ozano clan ay itinuturing pa ring alamat lamang. Sa gabi sa Berlin, ipinakita si Raizo, isang binata na may nakakatakot na tingin, sa isang laundromat na naglalagay ng kung anong bagay sa washing machine. Bigla, isang dalagang lumapit sa kanya at humingi ng tulong sa isang piraso ng tela. Ngumiti siya nang may paghanga kay Raizo. Agad namang naunawaan ni Raizo ang kanyang pagpapanggap at tinanong ang kanyang clan. Nagkunwari ang babae na hindi niya ito naintindihan. Nang malaman niyang nabuking na ang kanyang pagkukunwari, inatake niya si Raizo. Nagawa naman ni Raizo na ipagtanggol ang sarili at napatay ang babae sa proseso. Nagising ang may-ari ng laundromat matapos marinig ang kaguluhan. Tumakbo siya agad para tingnan kung ano ang nangyari. May dugong umaagos mula sa isa sa mga washing machine, at nang nilapitan niya ito, nakita ang bangkay ng babae sa loob. Kinaumagahan, habang kumakain ng tanghalian si Maslow kasama si Mika, isiniwalat ni Maslow sa kanyang mga tauhan na inimbestigahan niya ang teorya ni Mika at nakakuha siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang sinaunang lihim na organisasyon na tinatawag na Nine Clans. Sinabi ni Maslow na isang KGB agent na nagngangalang Alexei Sabatin ang nagtangkang ibunyag ang organisasyon ng Nine Clans, na nasangkot sa sunod-sunod na pagpatay sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong mundo noong mga nakaraang dekada. Ngunit iniisip ng lahat na gawa-gawa lamang ni Sabatin ang lahat ng ito, at siya ay may sakit sa pag-iisip. Pinuri ni Maslow si Mika, at ngumiti si Mika. Samantala, pumasok si Raizo sa apartment niya at sinuri ang lahat ng kanyang mga armas. Isa siyang ninja at kumpleto ang kanyang ninja arsenal na nakatago sa kanyang apartment. Napatitig siya sa kawalan at bumalik sa kanyang mga alaala noong kabataan niya. Sa flashback, makikita ang isang matandang master na nagsasalita sa isang grupo ng mga bata, habang ipinaliwanag niya kung gaano karangalang maging miyembro ng bagong clan ni Lord Ozuno. Ipinakilala niya si Batang Raizo sa grupo at sinabi sa kanila na ituring siyang parang pamilya. Bilang bata, si Raizo at ang iba pang mga estudyante ay sumailalim sa napakabigat na pisikal at mental na pagsasanay, dahil inihahanda silang lahat ni Lord Ozuno upang maging mabangis at walang pusong mga assassin ninja. Makikita rin ang isang lecture ng kanilang sensei tungkol sa gutom at uhaw. Sinabi rin nito kung paano ang dugo sa kanilang mga ugat ang kanilang kahinaan. Ipinakita ng kanilang clan master ang kakayahang hiwain ang kanyang kamay at pagalingin ito halos kaagad. Pagkatapos, sinabi niya sa grupo ng mga bata na kumain sila sa gabing iyon upang muling lumaban kinabukasan.
makikita si Batang Raizo na maingat na naglalakad, may sugat sa ilalim ng kanyang mga binti. Lumalakad siya ng dahan-dahan upang hindi maapektuhan ang balanse sa ilalim ng sahig. Gayunpaman, nagkamali siya at napatama ang pin. Bilang parusa, hinampas ng kanyang master ang kanyang mga binti. Sa kabila nito, nagpatuloy si Batang Raizo sa paglalakad hanggang matapos ang pagsubok. Sa gabi, makikitang umiiyak si Batang Raizo sa sakit dahil sa mga sugat niya sa binti. Biglang dumating ang isang dalaga mula sa kanilang grupo na tumulong sa kanya upang gamutin ang mga sugat. Ang pangalan niya ay Kiriko. Natapos ang flashback kung saan makikita si Raizo, na mas matanda na matindi ang pagsasanay gamit ang iba't ibang uri ng armas. Tila naghahanda siya para sa isang malaking laban. Samantala, binisita ni Mika si Ginang Sabatin upang pag-usapan ang isang ulat na isinulat ng kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Ginang Sabatin na ang ulat na yun ang naging dahilan ng pagiging paranoid ng kanyang asawa sa seguridad. Sinabi niya na simula nang mapansin ang ulat, nagsimula itong maglagay ng mga ilaw, sensor, at kamera sa buong bahay. Sinabi rin niya na ayaw ng kanyang asawa ng kahit anong anino sa bahay. Ipinaliwanag pa niya na ang kanyang asawa ay isang sundalo at hindi madaling natatakot. Naalala niya na may isang lalaking dumalaw sa kanilang bahay at kinausap ang kanyang asawa. Nang tanungin kung paano namatay ang kanyang asawa, sinabi niya na biglang nawala ng ilaw, at doon nangyari ang krimen. Ipinakita ni Ginang Sabatin kay Mika ang ilang mga dokumentong iniwan ng kanyang asawa. Tinanggap ni Mika ang mga ito at dinala sa kanyang bahay. Sa bahay, sinuri ni Mika ang mga dokumentong iniwan ni Sabatin. Natagpuan niya ang ebidensya ng pagkakaroon ng Assassin Ninja Clan. Pinanood niya ang isang tape na nasa mga dokumento, kung saan makikita si Raizo na nakikipaglaban sa mga ninja. Sa tape, nakita niya ang mukha ni Raizo habang tumitingin ito sa lente ng kamera. Samantala, makikita si Raizo na matindi ang pagsasanay gamit ang kanyang mga armas. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasanay, binalikan niya ang alaala niya bilang kabataan. Lumaban siya sa isang kasamahan, si Takeshi, sa pamamagitan ng pagtapo ng apoy sa mga mata nito at pagtama sa ulo. Ipinakita ng clan master ng Ozuno kay Raizo kung ano ang totoong sakit at iniwan siya. Habang sumisigaw si Raizo sa tuktok ng kanyang boses, siya ay itinapon sa tila isang silid ng isolation. Kinaumagahan, binisita siya ng clan master at nakita siyang nagme-meditate na. Pinuri siya nito at nagpatuloy ang araw. Sa kasalukuyan, binisita si Mika sa kanyang opisina ng isang ahente mula sa isang hindi pinangalanang ahensya na si Zabransky. Nagtanong ang ahente tungkol sa madalas na lunch dates ni Mika at Agent Maslow. Binalaan siya ng ahente tungkol sa stress na nararanasan ni Maslow. Nang magkita sina Mika at Maslow sa labas ng opisina, inamin ni Maslow na pinuntahan din siya ni Zabransky at tinanong tungkol kay Mika. Napagtanto ni Mika na may mga partido na nagmamasid sa kanila at posibleng umadlang sa kanilang investigasyon tungkol sa 9 clans. Sumang-ayon si Maslow dahil ang mga aksyon ng 9 clans ay konektado sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa mundo. Sinabi ni Maslow kay Mika na mag-ingat pa lalo. Hindi nila alam na sila ay binabantayan. Umalis silang ligtas at nakauwi si Mika ng gabing yun. Sinuri niya ang mga dokumento ni Ginang Sabatin at nalaman pa ang tungkol sa tunay na pagkakaroon ng ninja clan. Kinaumagahan, makikita si Raizo na naglalakad sa isang palengke. Nagbalik tanaw siya sa sandaling mahuli niya si Kiriko, ang kanyang teenage crush, na pinuputol ang tali ng bonsai. Sinabi niya kay Kiriko na mapapahamak ito sa ginagawa niya. Ngunit sinabi ni Kiriko na ang bawat nilalang, kabilang na ang bonsai, ay may puso at karapatang pumili ng sariling landas sa buhay. Ang sinabi ni Kiriko ay tila bumuhay sa puso ni Raizo na noon ay naging malamig na. Pagkatapos nito, sumailalim si Batang Raizo sa mahigpit na pagsasanay upang hasain ang kanyang pandinig. Iniutos ni Lord Ozuno na magsuot si Raizo ng eye patch sa loob ng 1 taon at gawin ang lahat ng nakapiring upang masanay sa dilim. Sa simula, nahirapan si Raizo, ngunit kalaunan ay nakapag-adjust at nakipaglaban sa kanyang mga kalaban gamit lamang ang kanyang napakahusay na pandinig. Narinig pa ni Raizo ang tibok ng puso ni Kiriko na sumasabay sa tibok ng kanyang puso, kahit na malayo sila sa isa't isa. Kinaumagahan, makikita si Kiriko, ang babaeng ninja, na nanalo sa laban-laban sa isa pang kasamahan. Iniutos ng clan master na sugatan niya ang kasamahan niya upang ipakita ang kahulugan ng kabiguan. Tumanggi si Kiriko, kaya siya ang sinugatan ng clan master at ipinadala sa piitan ng kanilang clan. Sa gabi, lihim na binigyan ni Raizo ng tubig si Kiriko. Tinanong niya kung bakit niya ginawa yon, ngunit walang malinaw na sagot si Kiriko. Kinabukasan, makikitang parehong naghahasa ng kanilang mga armas sina Kiriko at Raizo. Isang gabi, habang malakas ang ulan, sinubukan ni Kiriko na tumakas mula sa ninja school ng Ozuno clan. Nang malaman ito ni Raizo, sinubukan niyang kumbinsihin si Kiriko na huwag nang tumakas dahil ang parusa sa mga estudyanteng tumatakas ay tiyak na kamatayan. Ngunit nanatili si Kiriko sa kanyang desisyon na iwanan ang Ozuno clan at umakyat sa pader sa likuran. Sa kasalukuyan, makikitang sumagot si Raizo ng tawag mula sa isang Japanese scholar.
Agad niyang naunawaan ang dapat niyang gawin at dali-daling umalis. Nakita niya ang litrato ni Mika bilang susunod na target ng Ninja Clan. Samantala, si Maslow, na madalas pinaghihinalaan ng mga matataas na intelligence agencies ng mundo, matapos matuklasan ang investigasyon ni Alexei Sabatin tungkol sa 9 clans, ay sinubukang balaan si Mika tungkol sa paparating na panganib. Binigyan ni Maslow si Mika ng baril para sa kanyang proteksyon at sinabing magtago muna sa isang ligtas na lugar. Pagdating ni Mika sa kanyang apartment, napansin niyang nawala ng kuryente sa buong gusali. Naging kainahinala ito para sa kanya, kaya't dahan-dahan siyang umakyat patungo sa kanyang apartment. Pagpasok niya, nakarinig siya ng mga galaw sa loob ng bahay. Pagpunta niya sa isang silid, nakita niya ang isang liham na naglalaman ng itim na buhangin. Bigla siyang inatake ng mga ninja sa dilim. Sa kabutihang palad, naligtas siya ng isa pang ninja na pumihil sa mga umaatake. Nagpaputok si Mika ng baril sa mga anino at nakipaglaban ng husto. Kalaunan, napagtanto niyang wala siyang laban, kaya nanood na lamang siya habang nag-aaway ang mga ninja. Isa sa mga ninja ang nagligtas kay Mika, at pagkatapos talunin ng isa pang ninja na gustong patayin siya, binalaan siya ng tagapagligtas na ninja na marami pang paparating. Hindi sila titigil hanggat hindi siya patay. Lumabas mula sa dilim ang nagligtas na ninja, at natuklasan ni Mika na si Raizo ito. Tinanong ni Raizo, "Kilala mo ba ako?" Namangha si Mika nang makita si Raizo, na napanood niya sa tape, na siyang nagligtas sa kanyang buhay. Agad silang umalis bago dumating ang iba pang assassin ninja para patayin sila. Makikitang pinamumunuan ni Takeshi ang grupo ng mga ninja upang tapusin si Mika. Sinabi niya, "Tumakbo ka, kapatid. Tumakbo ka." Isang flashback ang ipinakita kung saan tumatakas si Kiriko, ngunit nahuli at nabihag siya ni Takeshi. Sa flashback, nakatali si Kiriko sa isang poste. Inutusan ni Lord Ozuno si Takeshi na patayin si Kiriko sa harap ng lahat ng mga estudyante upang wala nang sumunod sa ginawa ni Kiriko. Si Takeshi, na alam ang pagiging malapit ni Raizo at Kiriko, ay sinaksak si Kiriko sa puso habang may tusong ngiti sa mukha, sa harapan ni Raizo. Sa kasalukuyan, makikita sina Mika at Raizo sa kotse ni Mika habang tumatakas mula sa mga humahabol na ninja. Nagpakilala ang dalawa sa isa't isa, at tinanong ni Mika si Raizo kung bakit niya tinatalikuran ang sarili niyang clan. Ang tanong na ito ay nagbabalik sa alaala ni Raizo ng isang asasinasyon na ginawa niya kasama ang kanyang Ozuno Clan Master. Ayon sa Clan Master, ang target na lalaki ay may suot na gintong relo. Inutusan niya si Raizo na dalhin sa kanya ang relo, kaya sinimulan ni Raizo ang misyon. Matapos ang mahabang atake at laban sa mabigat na lalaki, natalo niya ito at nakuha ang gintong relo mula sa kamay nito. Ang sumunod na eksena ay nagpapakita kay Raizo, na sugatan, hawak ang gintong relo sa ibabaw ng isang gusali. Inabot niya ang gintong relo sa kanyang Clan Master, ngunit sinabi ng Master na sa kanya na ang relo. Biglang dinala sa harap niya ang isa pang babaeng ninja na nagtangkang tumakas mula sa clan. Inalala niya si Kiriko nang makita ito. Inutusan siya ng Ozuno Clan Master na patayin ang babae upang maging tunay na Ozuno. Hindi kayang patayin ni Raizo ang babae, kaya tinaga niya ang kanyang Clan Master gamit ang kanyang Kusarigama. Galit na galit ang Clan Master at inutusan ng mga assassin na patayin si Raizo. Halos mamatay si Raizo matapos siyang mahulog mula sa mataas na gusali, ngunit isang swimming pool ang nagligtas sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, nagpasya sina Mika at Raizo na magtago muna sa isang motel. Sinabi ni Raizo kay Mika na maligo ng walang sabon at magpalit ng damit. Pagkatapos nito, binalot niya ng usok ng sigarilyo ang katawan ni Mika upang itago ang kanyang amoy, dahil ang mga ninja assassin ay may matalas na pang-amoy na parang mga lobo. Ang mga assassin ninja ay may kakayahang hanapin ang kanilang target sa pamamagitan lamang ng pang-amoy sa kanilang pabango. Si Mika, na iniisip na nais maghiganti ni Raizo sa Ozuno Clan, ay nakipag-ugnayan kay Maslow upang magkasalubong sila. Nagkita sina Mika at Raizo kay Maslow sa isang liblib na lugar upang talakayin ang kanilang sitwasyon. Gayunpaman, naramdaman ni Raizo na tila may kakaiba sa kanilang pagpupulong, may duda siya kay Maslow. Bakit ganito? Bakit nga ba? At hindi nagtagal, biglang inatake si Raizo ng Special Forces gamit ang mataas na boltahe ng kuryente na agad siyang naparalisa. Dinala si Raizo ni Maslow at ng Europol Special Forces sa isang tagong lugar para sa interogasyon. Sinabi ng isang bantay, "Hindi siya mukhang mamamatay tao, sir. Para bang miyembro siya ng boy band?" Hindi yun narinig ni Raizo, pero halata ang pangungutya. Samantala, si Mika, na nadama ang pagtataksil ni Maslow, ay humingi ng paliwanag mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Maslow na wala siyang ibang magawa dahil iniutos ng mga nasa kapangyarihan na hulihin si Raizo. Dinala niya si Mika sa isang silid, pinaalis ang ibang tao, at sinabi ang kanyang mga hinala tungkol sa Ninja Clan. Binibigyan niya si Mika ng beacon at sinabing gamitin ito kung kailangan niya ng tulong. Pinuntahan ni Mika si Raizo sa selda nito at binigyan ng tubig. Sinabi niyang kakampi ni Raizo si Maslow, pero sinabi ni Raizo na huli na ang lahat. Agad na tumakbo si Mika upang balaan si Maslow, pero huli na rin. Biglang nawala ng ilaw, at lahat ay naghanda.
Tumakbo si Mika papunta sa selda ni Raizo. Binalaan sila ni Raizo tungkol sa nalalapit na panganib. Biglang umatake ang mga assassin at pinatay ang lahat ng mga bantay. Napalad si Mika na makita ang susi sa selda ni Raizo at agad siyang pinalaya. Nilabanan ni Raizo ang isang ninja pagkakalaya niya at ginabayan si Mika papunta sa tamang daan. Sa koridor, sinabi ni Raizo kay Mika na maghintay habang ipinagtatanggol niya sila laban sa mga assassin. Samantala, ang ibang mga gwardya ay patuloy na nakikipaglaban sa mga assassin na nagtatapo ng shuriken sa computer room. Nakarating si Mika sa kanyang kotse sa itaas, habang naiwan si Rizzo upang harapin ang mga assassin. Hinarap ni Raizo si Takeshi at ang grupo nito sa isang matinding labanan. Matagumpay niyang nalabanan ang mga assassin. Bagamat sugatan, nakarating si Raizo sa kotse ni Mika, ngunit inatake pa rin siya ng mga ninja sa daan. Si Mika, na naghihintay kay Raizo sa kanyang kotse, ay inatake rin ng isang ninja. Takot, pinaandar niya ang kanyang kotse, binaril ang binti ng ninja, at nagtangka siyang tumakas. Habang umaalis siya sa parking lot, binato ang kanyang kotse ng mga shuriken, nasira ang windshield, pero nagawa pa rin niyang makatakas. Tagumpay na nakaligtas si Raizo mula sa mga assassin at nakarating sa mga kalsada ng Berlin. Sinundan siya ng ninja clan sa gitna ng trapiko at natagpuan siya. Nakipaglaban si Takeshi kay Raizo at nasugatan siya sa tiyan. Tinulungan siya ni Mika at itinakas gamit ang kotse. Dinala ni Mika ang malubhang nasugatang si Raizo sa isang inn upang magtago, dahil ayaw ni Raizo pumunta sa ospital. Habang natutulog si Raizo nang walang malay, pinasalamatan siya ni Mika sa pagsagip ng kanyang buhay. Inactivate niya ang beacon na ibinigay sa kanya ni Maslow at nagtago sa kalapit na motel. Hindi nagtagal, dumating ang mga ninja sa silid ni Raizo. Kasabay nito, dumating ang task force. Naiwan si Mika sa motel, ngunit si Raizo ay nawala. Makikitang nasa loob ng isang moving container si Raizo, ginagamot ang sarili gamit ang teknika ng kanilang clan master. Huminto ang sasakyan at ipinakita si Raizo sa clan master ng Ozuno. Ipinaalala ng clan master ang kahihiyang idinulot ni Raizo sa kanyang angkan. Itinakda siyang patayin ng gabing yon. Sa lugar ng pagbitay, inilabas ni Raizo ang beacon na nilunok niya at pinindot iyon upang ituro ang kinaroroonan ng clan. Dumating ang Europol Agency sa tamang oras upang labanan ang clan. Nagsimula ang isang mainit na labanan. Pinalaya agad ni Mika si Raizo mula sa kanyang mga gapos. Si Raizo ay nakipagduwelo kay Takeshi na halos kasing galing ng kanilang clan master. Ngunit kahit gaano kahusay si Takeshi sa laban, di niya kayang talunin ang galit, puot, at paghihiganti na nararamdaman ni Raizo sa kanyang puso. Sa kabila ng matinding laban ni Takeshi, napabagsak ni Raizo ang lalaki at naipaghiganti ang pagkamatay ni Kiriko. Bagamat sugatan at duguan, hinarap ni Raizo ang kanilang matandang clan master, na sa kabila ng kanyang edad ay napakahusay pa rin sa laban. Madaling napigilan ng clan master ang mga atake ni Raizo at muntik na siyang mapatay. Nang patayin na sana si Raizo gamit ang espada, dumating si Mika at binaril ang clan master, na siyang nagligtas sa buhay ni Raizo. Subalit, biglang nawala sa dilim ang clan master at lumitaw sa likod ni Mika, sinaksak siya sa dibdib. Nagalit si Rizzo nang makitang napatay si Mika at ginamit ang natitirang lakas upang tapusin ang laban. Matapos ang mabagsik na laban, nagawa ni Rizzo na patayin ang clan master gamit ang isang nakamamatay na shadow technique. Bagamat sugatan pa rin, napansin ni Rizzo na buhay pa si Mika. Dinala niya ito sa labas at agad sinalubong ni Maslow at medic. Nadiskubre niyang ang kanyang puso ay nasa kanang bahagi ng kanyang dibdib, kaya nakaligtas siya. Hindi makapaniwala ang mga medic at ang Europol team sa nasaksihan. Ang komplikasyon sa kapanganakan sa puso ni Mika ang nagligtas sa kanyang sariling buhay. Matapos matalo ng Europol ang Ninja Clan, nagpaiwan si Rizzo sa lugar. Umakyat siya sa pader kung saan tumakas si Kiriko noon. Sa tuktok ng pader, nakita niya ang magagandang tanawin ng bundok sa paligid. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Rizzo at nalanghap ang amoy ng kalayaang pinangarap ni Kiriko. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.